First time nga ng mga bata papuntang Baguio City. Kasama namin ang Lugtu family. And first stop namin, breakfast at McDonald's. Halos sponsored nga yung trip namin. Sinakyan namin yung van ni na CJ at Tin. And thank you din po sa naglibre ng breakfast. 3 a.m. na rin nung umalis kami. Pero nakarating kami dito ng 6 a.m. Ngayon lang namin to ginawa, kaya very excited talaga ang family. Tinitake advantage talaga namin ng mga ganitong moments. Lalo na, hindi habang buhay ay bata itong si Tyler at Ataska. Sa pag-uwi namin dito sa Pilipinas, gusto talaga namin ng mga moments shared together as a family. Yung tipong hindi namin nagagawa noon dahil puro trabaho lang. Tapos syempre, sinusulit na rin namin yung chance na makasama yung iba naming relatives. Next stop namin dito sa may statue na may lion na malaki. Para bang hindi kumpleto yung Baguio trip, 'di ba? Kung hindi dadaan dito. Tapos, dumiretso na rin kami dito sa may Mines View. Grabe, sobrang dami ng tao at ang haba ng pila. Pero madali lang naman kaming nakapasok kahit na ganito karami yung tao. Sa mga nagtatanong kung mainit ba o malamig ba dito sa Baguio, presko naman pero tignan niyo tong anak ko, pawis na pawis pa rin. Hindi ganon kalamig sa umaga, pero napansin namin sa maggagabi na ay lumalamig na rin yung simoy ng hangin. First time makakita ni Ataska ng white horse and sabi niya gusto daw niyang sumakay doon. Kaya sinubukan namin silang pagsuotin nitong Igorot costume dahil first time din nila ito. 50 pesos nga lang kada costume ang binayaran namin. Kumpleto na nga rin ito magsimula sa damit hanggang sa accessories. Kita nyo ba, sobrang tuwang-tuwa ang anak ko dahil gustong-gusto talaga niya ng binibihisan na parang Barbie. Kaya ako nanonood ang mga nona. Ciao po, eto na po si Ataska. Malaki na siya. Namiss na rin namin ang Italia pero masaya din naman dito sa Pilipinas. Eto na rin po si Tyler na lumaki na at tumaba na din. Wala pong katakot-takot itong bunso ko. Daig pa niya ang kuya niya na sobrang takot na takot. 50 pesos nga lang din ang magpa-picture dito sa may horse at super sulit na rin. After noon ay nagpunta na nga rin kami sa next destination namin, which is the strawberry farm, pero unfortunately sobrang init talaga at hindi namin kaya. Kaya hanggang labas lang din kami. At pagkatapos pumunta na rin kami sa aming accommodation. At i-room tour ko na rin kayo. Meron nga itong 3 kwarto at sobrang dami na namin na nagkasya kaming lahat dito. Meron din siyang napakalawak na dining at kitchen. At OMG, sobrang ganda ng view dito sa taas. Tamang-tama dahil nasa third floor kami. Siyempre, susulitin na namin ang araw kaya naglakad-lakad na rin kami papuntang Burnham Park. At this point, medyo lumalamig na rin ang panahon. Gusto sana naming magbike pero ang daming tao. Kaya dumiretso na rin kami dito sa may Victoria's Bakery. Sikat na sikat nga rin daw ito, kaya dapat puntahan nyo ito pag nagpunta kayong Baguio. Totoo naman talaga, masarap lahat ng tinapay nila dito. Kaya ayan, ang family. Kanya-kanya kaming hakot. Specialty nila dito, itong custard cream puff. Ngayon, may iba't ibang flavor na rin sila. Palagi nga daw mahaba yung pila dito, kaya buti na lang nakaabot din kami dahil 7 p.m. magsasara na rin sila. Pagkatapos nga rin nito ay inuwi na muna namin ng mga tinapay at dumiretso na kami dito sa may night market bandang 9 p.m. Nagbubukas na sila. Dali-dali na rin nga kaming umuwi dahil sinurprise pa namin si tita. Birthday kasi ni Tita Fake today. Hanggang dun lang ang na-vlog ko. So see you again sa next vlog para sa ating day 2. See you!